Hello mga kudkod, kamusta po kayong lahat? Naway nasa maayos kayong kalagayan. At ngayon nga, meron naman tayong panibagong vlog mga kudkod dahil medyo na busy ang inyong kakudkod sa kaunting pinagkakaabalahan dahil nagluluto tayo ng ganito mga puto, yema cheesecake or classic. And today's nga mga kudkod ay panibago na naman tayong vlog para sa ating sugod puto. Kaya naman tara na samahan nyo kami dahil ang ating kakudkod team ay pupunta natin ang ating ka-familia dahil ngayon nga ay Lent season na uuso at talagang tradisyon natin mga Katoliko ang pabasa. At dito nga sa probinsya ay usong-uso nga itong ganito mga kudkod at kailangan nating puntahan ang ating mga kapamilya kung saan naandun ang pabasa. At ito nga mga kudkod, hindi natin alam kung tayo ba ay makakaabot pa. Ang oras nga nito mga kudkod ay mag-aalas 10 na kasi naman itong ating mga kasamaan talaga namang ang babagal. Kaya tignan natin kung maaabutan pa natin ang pabasa, yung pasyon na tinatawag dito sa Bicol. At syempre dahil nga medyo tatanghali na, abay bakit ba naman ganito ng oras natin? Ang bilis. Syempre maaga tayong gumising mga kudkod. Kanina alas 4 pa lang gising na ako kasi nga nagluto ako ng puto. Abay ang mga kasamahan ko kasi mga kudkod, sadya talaga medyo mabagal kasi nga walang pasok. Abay, wag na natin sisihin, baka mapagalitan ako mga kudkod. At ito na nga mga kudkod, na dito na tayo, bumabiyahe na tayo papunta doon sa ating kapamilya. Ito nga pala yung pupuntahan natin ang bahay ng aking tita dito sa lugar namin. So medyo may distansya kaya kailangan natin bumiyahe mga kudkod. So ganito yung mga dinadaanan natin dito mga kudkod, sadya talagang pinapaganda ang mga kalsada. Abay buti nga mga kudkod dahil minsan talaga naman ay napakahirap ng biyahe pag talagang rough road. Kaya ang bilis talaga ng improvement ng aming lugar mga kudkod. Kasi kung natatandaan ninyo, parang kilala nyo naman ako, no? Ayan mga kudkod, nakikita nyo naman ang ating mga dinadaanan, talagang green na green yan. Ito lang talaga naman ang masasabi natin, pakasarap talagang tumira sa probinsya. Kaya kaway-kaway dyan sa ating mga probinsyano talaga na nakatira dito sa ating lugar. Ang oras dito mga kudkod ay talaga mag-alas 10 na ito mga kudkod. At syempre ang ganda talaga ng oras ng panahon, hindi siya maulan, hindi siya mainit, may hangin-hangin pa. At nakita nyo naman, ang sarap talaga mga kudkod tumira sa probinsya kung ganito nga naman ang makikita mo araw-araw at tuwing umaga. Abay, maghahanap ka ba ng Manila? Sa mga nagtatrabaho sa Manila, syempre kaway-kaway naman dyan. Alam ko naman talaga nandyan kayo para magtrabaho, andyan yung inyong ikinabubuhay at syempre para sa ating pamilya, diba? Kaya pag may time, pwede kayong umuwi sa probinsya, magbakasyon. Ako nga mga kudkod, minsan lang talaga ako lumabas. Kaya naman sinusulit ko ang pagkakataon na ito dahil nakikita ko talaga yung mga green-green, nakaka-relax sa mata. So ito na nga mga kudkod, walang traffic dito, kaya naman dire-diretso ang ating paglalakbay papunta dito sa aming pinsan o sa aking tita. At ito nakarating na nga kami mga kudkod. Siyempre iskinita nga naman mga kudkod, hindi makakapasok ang ating pajero. Kaya naman minabuti at minarapat natin na maglakad na lang mga kudkod. Bitbit ang ating putong bilao. Ayan, malaking bilao yan mga kudkod. Para nga naman sa buong pamilya, di ba? At siyempre dumating ang aking mga pinsan galing Maynila, bumiyahe pa sila. At sabi nga ng aking mama mamaya daw pagkatapos ng itong pabasa ay lalarga din sila, biyahe din sila mga kudkod pabalik ng Maynila dahil nga naman may kanya-kanya silang mga trabaho mga kudkod. Kaya naman naiintindihan natin yan. Kaya naman dahil bilis-bilisan na natin. At naririnig na namin mga kudkod ang video okay. Ganito dito sa probinsya mga kudkod. Pagkatapos ng pabasa, nagvi-video okay nga ang ating mga kapamilya. At ito nga mga kudkod, sinasabi ko na nga ba, tapos na talaga. Kaya naman, ayan, nagkakantahan na sila mga kudkod. At ito nga ang nadatna natin. Nandito pa ang ating mga kapinsanan. Meron diyang galing sa Mindanao, sa Maynila. Kaya naman natutuwa talaga kami at nagkita-kita tayo. At ito nga ang anak ko, namamangha siya sa kanyang pinsan. Sabi ko sa kanya, ay may makikilala ka doon, yung twin or identical twin. Ayan nga, yan ang aking pamangkin na si Shante, ay sinusuklian niya ang kanyang
ayan, pampinsan. Ayan, pinsan dahil anak yan ng kanyang tita. So, ayan, natutuwa naman talaga ako mga kudkod dahil nga naman yung ating mga maliliit, yung mga ating anak ay nagkikita-kita silang magpipinsan. Ganito yung kagandahan mga kudkod kapag kayo ay nagkakaroon ng ganitong mga gatherings or maliit na mga pagtitipon sa inyong mga kapamilya or pinsan. Dahil nga naman ang ating mga kabataan, ang ating mga chikitings ay hindi nila kilala kung sino ang kanilang mga pinsan. Kaya maigi na itong mga ganitong mga kudkod. At least paminsan-minsan nagkikilala sila, 'di ba? Baka naman kasi mamaya ay kung saan sila magkitang lugar ay hindi nila kilala kung sino yung kanilang mga pinsan. O ito nga palang aking tita, yung kapatid ni mama. Siya yung may-ari ng bahay at syempre kagagaling din niya sa Maynila kasi nagpapagamot siya sa mata. At ngayon ngang hapon pagkatapos nga nito mga kudkod na okasyon ay babalik din sila sa Maynila. Isasama yan ng mga pinsan ko para ipagpatuloy ang kanyang paggagamot or gamutan. At sabi niya nga dyan mga kudkod ay hindi daw sumama si mama, kabilin-bilinan pa naman ng kanyang isang anak na nasa Taiwan na daanan daw si mama. Sabi ko naman ayaw iwanan ng kanyang tindahan. So ganito kami mga kudkod tuwing may pabasa, tuwing mahal na araw, nagtitipon. Ito lang talaga naman ang aming pinagtitipunan tuwing mahal na araw. Ito na kumbale ang aming reunion sa family sa side ng aking nanay. Ayan nga pala aking tita, yung bunsong kapatid nila mama na teacher. At ayan nga mga kudkod, nagtitipon-tipon para sa pictorial. O diba, nakita niyo naman wala ako dyan kasi ako yung taga-video, taga-picture. Pero okay lang mga kudkod dahil nag-enjoy naman ako at talagang masaya pag kapamilya ang kasama. Siyempre, ayoko namang ma-miss ang ganitong pagkakataon na hindi sila ma-vlog at hindi sila mapicturan. Aba, syempre sa mga ganitong pagkakataon, mga moments mga kudkod ay hindi natin pinapalagpas yan. Kaya naman kahit wala ako sa video na iyan, ay talagang kukuhaan ko sila ng mga videos at pictures. Kaya naman enjoy lang kayo dyan mga pinsan at titas. At ito na nga mga kudkod, nag-ipon-ipon na talaga. Aba, dumadami na nga pala ang ating pamilya. Kaya naman minabuti na nating mag-reunion. Ayan, shoutout dyan sa aking mga pinsan na gusto mag-reunion. Abay, plano-plano na tayo mga kudkod ko dyan. Sa ating mga kudkod na mga kapinsanan, abay pwede na tayo magplano. Dumadami na talaga ang ating pamilya. Lalo na yung ating mga anak na talaga namang hindi na nila makilala kung sino talaga ang kanilang mga pinsan, diba? O ito yung moments na to talaga yung nakakatawa. Abay, enjoy talaga ang asawa ng aking pinsan dyan, galing Mindanao. At kasayaw niya nga dyan ang kanyang hipag, ang aking pinsan na talaga namang nagsiselebrate ng kanyang kaarawan sa mga oras na ito kung kailan ko binivideo ang ating vlog. O diba? Kaya naman enjoy lang tayo. Hindi ko alam kung anong tugtog to mga kudkod. Mukhang budos ito mga kudkod dahil ang gana ng kanilang mga pagkikembot-kembot. O diba? So ito yung ating twins galing sa Mindanao. Abay, ang cute-cute ng dalawang ito mga kudkod. At willing nga dito mga kudkod ang aking hipag dahil nga naman sabi niya napaka-matured ng isip ng mga twins na ito kahit yung kanyang ate. Kasi nga naman 'di ba sa edad nila talaga mga kudkod, ang cute na mga yan ay napaka-matured na kung mag-isip. At ito nga pala kami diyan mga kudkod. Chill lang muna tayo. O siya, tama na muna ang pagpapatugtog natin mga kudkod, baka tayo maka-copyright. Ito nga pala ang bunsong kapatid ng aking mama. Teacher po yan mga kudkod at talaga namang nag-i-enjoy pag kasama ang mga pamangkin. O diba, batang-bata pa yan mga kudkod. O shoutout yan sa mga teachers na kagaya ng aking tita. Siyempre naman alam ko napakahirap ng teachers ngayon mga kudkod. Ang dami nagpo-post yan sa social media kung gaano talaga kahirap ngayon turuan ang mga bata, lalo na pagdating sa pagdidisiplina. At ayan nga mga kudkod, nagbudos na nga ang mga kalalakihan kasama ang asawa ng aking pinsan. At enjoy talaga ako manood dyan mga kudkod. Abay, hindi ko kayang gawin yung mga ganyang mga pakimot-kimot nila mga kudkod. At ito na nga, this is the moment of truth mga kudkod. Uwian na. Aba, ang bilis talaga ng oras. At sakto naman paglabas namin, umulan mga kudkod. Sa ayaw at sa gusto natin mga kudkod, abay talagang kailangan nating umuwi.
asawa ng aking tita, maiiwan dyan. Ang aking tita nga pala ay nandun na sa unahan kasama ng ibang mga pinsan ko dyan na pabalik ng Maynila kasi may mga pasok pa sila kinabukasan. So balikan lang sila mga kudkod para sa pabasa ngayong 2024. At ayan nga ang aking hipag, busy din, nagtumutulong sa pagbibit-bit at pabalik-balik yung kanina pa sa mga bagahe ng aking mga pinsan, o diba? So ayan nga pala mga kudkod, ito labasan na ito, nandun yung ating Pajero at syempre yung kanilang sakyan. So magkasunudan lang kami mga kudkod dahil nga naman doon dang sila dadaan, doon kung saan kami nakatira mga kudkod, pabalik ng Maynila. At ito nga pala mga kudkod, yung aking anak, ayan. Talaga ang bagal naman itong dalawa kong chikiting nakasama. Abi madulas kasi ang daanan dito mga kudkod, kaya mag-iingat-ingat din pag may time. O diba? So ganito dito mga kudkod. Abay ang tagal ko ring hindi nakapunta dito. Ilang taon na ba? Pero ito talaga yung lugar dito talaga na masasabi nating nakakamiss. Ang dami mga moments. So, doon sa una-unan mga kudkod, andun yung bahay dati ng aking lola at yung tinitira ng aking tita. At ito na nga mga kudkod, sumakay na kami dyan. At ayan, papasakay na kami. Talagang malakas yung ulan, hindi biro. Ayun sila mga kudkod. Yan, naghahanda na sila yun. Inaayos nila yung kanilang sasakyan. At syempre, pinagkakasya ang mga dapat ipagkasya mga kudkod. At sabi namin mauna na kami. Dahil ito talagang ulan, oh. Tingnan nyo, ang lakas. Nandiyan nga pala yung aking tita, yung bunsong kapatid ng aking mama. So, malapit lang yung bahay nila dito. Kaya, dito na muna sila magpapatila ng ulan at lalakarin na nila pauwi sa kanilang bahay. At ito na nga sabi namin, aba, pagdating natin doon, sabi ng aking hipag, maliligo na lang daw siya. Kasi nga naman inabasa, nasa likuran ng aming driver. Pero dahil nga minsan lang itong mangyari mga kudkod, abay samantalahin natin kahit mabasa. Okay, nag-enjoy naman ang lahat kahit nabasa ng ulan mga kudkod. Kitang-kita nyo naman, talaga naman, parang nakawala sa hawla ang mga kids natin. Diba? Nagtampisaw sa ulan. Nagtampisaw sa ulan. Ito nga pala mga kudkod yung panahon na dito. Nakita nyo naman ang kalangitan. Medyo makulimlim na talaga. Kasi nga naman may pag-ulan talaga nagaganap dito. So tingnan natin mamaya kung hanggang hanggang saan ba ang ulan na ito mga kudkod. Nabubulol na tayo. Kasi nga naman dito talaga ay wet na wet. Tingnan natin doon sa ating kabayanan, doon sa aming tinitirhan, kung wet nga ba talaga. Yan, malalaman natin talaga yung mga kudkod. Kasi minsan hindi naman talaga malawak ang pag-ulan. Kumbaga, isolated area lang. Kumbaga, wow, isolated. Ayan. Ayan mga kudkod, chill lang tayo sa ating mga dinadaanan. Talaga napakaganda ng ating kapaligiran. Kung ganito nga naman talaga ang dinadaanan mo, abay, kahit magdamagan ka dito, hindi naman magdamagan, hindi mo makikita yung dinadaanan. Buong araw ka mabumiyahe mga kudkod. Ito talaga yung gusto ko talaga pag nagbabiyahe mga kudkod. Nakakaibang panuorin o makita ang mga tanawin, lalo na sa mga bandang papuntang Albay, papuntang Mayon mga kudkod. Ang ganda doon, grabe. At ito nga pala, dito lang to sa amin. Medyo malayo pa kami doon sa Albay o sa Mayon Volcano mga kudkod. Ibang daanan yun. So sa mga gustong pumunta dito sa amin sa Bicol, aba, marami dito mga beach mga kudkod. At syempre, marami din mga white beach. Marami dito na hindi pa nadidiscovering mga beach, resort. Kaya kung kayo talaga magagawi dito, abay, tingnan nyo na lang sa Google. Ang dami mga kudkod. Mag-i-enjoy kayo. Hindi lang sa Boracay, pati dito sa Bicol. Marami dito mga kudkod. May mga na-develop na rin dyan ng mga gandang mga resort. May mga restaurant din dito mga kudkod na talaga nakakaiba. Kung gusto nyo mamingwit habang kayo ay nagmumuni-muni, kakainin nyo ang yung mga biningwit. Habay, meron din dito sa amin mga kudkod. Kaya ano pa nga hanapin nyo? Dito lang kayo sa amin. Wow, prinomote talaga. Aba, syempre, proud to be a Bicolano. So, itong part na itong sa Bicol mga kudkod, ito ay malapit kami sa Maynaga City. So, bungad lang kayo mga kudkod ng Bicol. At ito nga pala, nakabalik na kami dito mga kudkod. Inuna namin idaan ng aming kapatid. Siya muna ang idadaan namin mga kudkod. Nagugas ng paa at nakakatawa lang talaga mga kudkod. Abay, dito sa kabayanan, abay, dry na dry ang kapaligiran. Samantalang kami ay medyo wet. O, diba? Nakakahiya sa mga people. Sabihin nila, abay, saan kayo galing? Basang-basa. Dito kasi mga kudkod ay talagang hindi umulan. O, ayan na nga, nilantakan na ang tira kanina. Nagutom sa biyahe.